3 days ago, naglabas ng advisory ang Department of Migrant Workers para po sa ating lahat, especially po sa ating OFW. Guys, makinig kayo. Awareness po sa atin to at importante alam niyo po ito. Ipinapaalam po ng DMW na mag-iingat po tayo sa Third Country Recruitment Scheme. Ano nga po ba yung Third Country Recruitment Scheme na sinasabi ko? Guys, ito po yung company or individual na nag-o-offer po sa inyo sa social media na mag-cross country or gagamitan kayo ng tourist visa para lang po makaalis sa bansa kung nasaan po kayo ngayon. Guys, that is illegal. Illegal. Hindi po ina-advise ng DMW or ng recruitment agency po dito sa Pilipinas na gawin po ninyo iyon. Kasi po, considered po siya as undocumented. So, lalabas ka ng bansa na undocumented. So, kung lalabas ka, if anything happens sa'yo in the future, hindi ka na po nila makikita or hindi ka na nila mahanap kasi nga po, wala pong proper documentation from DMW or ng recruitment agency ninyo. So, kung gusto nyo ng safety, doon po kayo sa legal way. Doon po kayo sa proper way kung paano po ang tamang proseso. Simpleng-simple lang po. Pumunta po kayo ng DMW website. Meron po dong accredited list ng recruitment agencies. Doon po may hiring. Doon po kayo mag-apply. Huwag po kayo magpapasindak sa mga offer sa social media at bibigyan kuno kayo ng tourist visa at high salary at mabilisang deployment. Yes, meron din pong mga recruitment agencies na accredited na kaya nilang mag-deployed immediately, ma-deployed ang worker immediately as long as you are qualified. But guys, lagi kong ina-advise, lagi po tayo doon sa proper and legal way. For your safety, isipin nyo na lang po kaya kayo mag-a-abroad para sa pamilya ninyo, hindi para mapahamak sa ganitong sitwasyon. Kasi for sure, marami po ang nare-receive na report from DMW and from Philippine Embassy po sa kanya-kanya nating country na mga report ng mga ganito. Na marami pong mga nawawala, marami pong nagkakaproblema sa kanilang areas nang dahil nga po undocumented. So at end, tayo din po ang nagsuffer. So, lagi kong ina-advise at lagi kong paalala sa inyo, guys, lagi po tayo doon sa proper and legal way. Sharing is caring. Guys, especially po sa ating mga domestic worker na nagtatanong na kapag natapos ang kontrata, gusto daw nila o may nag-o-offer daw po sa kanila na mag-cross country kasi ayaw na daw po nila pumunta ng Pilipinas kasi po mahaba pa daw ang proseso, mag-a-apply na naman daw sila. Guys, lagi po natin silang i-discourage sa ganong sitwasyon. I-encourage po natin sila na dumaan po sa tamang proseso. Kasi minsan talagang nakaka-attract din nga naman yung offer na ganon, malaking salary, tapos maaalis sila dun sa pagtatrabaho sa bahay, which is good, but lagi po nating isipin yung proper way. Marami pong mga nag-o-offer marami pong mga open na positions po sa ating accredited agencies. At yung mga accredited agencies na yan, dumaan po yan sa proper investigation ng DMW. Qualified po sila, kaya nga po accredited sila. So if anything, ayan po nakikita nyo nakalagay, Filipinos are always required to secure their overseas employment document through the DMW accredited recruitment agencies to ensure their benefits, including protection from the labor malpractice and assistance in case of emergency. Super clear. Very clear. Etong advisory na to, ang laging iniisip ng DMW or ng ating gobyerno ay ang kapakanan po natin, ang safety po natin. So, it's better po na sumunod tayo sa kung paano ang legal at proper way po. Again, huwag tayo magpapasindak sa high salary. At ang kapalit naman po nun ay kapahamakan natin in the future. Please lang po, wag po. Isipin nyo na lang po yung pamilya ninyo. Isipin nyo na lang po. So, kung ikaw may kakilala ka na nagtatrabaho abroad
or kung may kamag-anak ka na nagtatrabaho abroad, guys, please share this video. I-remind niyo po sila na huwag po mag-accept ng mga ganito pong offer po ng company na hindi naman po accredited ng DMW or kahit someone po na nag-o-offer sa kanila na anybody lang at nag-o-offer at maglalabas ka ng pera, guys, no. Please lang, huwag niyong ipahamak yung sarili ninyo. Yun lang po ang ma-advise ko. Kasi kapwa Pilipino tayo, magtutulungan at magtutulungan tayo. I believe kaya naglabas ng advisory po itong DMW kasi naka-receive po sila ng report from Philippine Embassy po, I think sa Nigeria and West Africa. May issue po na human trafficking. So guys, please, just be safe. At lagi po nating ipag-pray yung future po natin, kung tama ba yung actions na gagawin po natin. So, yun lang guys. Nakalagay din dyan, maging matalino at huwag magpaloko. Very clear. Maging matalino at huwag magpaloko. Kaya pumunta po tayo doon sa proper and legal way. Bye!